ano mo? Pabasa. Ayun si Ate Leti. Hello po mga sister, mga ate, mga tita. Good morning. Para Naka-video kayo. Video muna ito, vlog. Lagi ko pinapanood yung vlog mo, ha? Ay, thank you po. 0.6. Video. Kailangan ko gamot para matago ko nga. Sa every yung regular schedule natin. Sa Saturday naman, 7 p.m., yun yung ating Easter Vigil Mass. So, in-encourage ko po kayo na pumunta. 7 palabras sa ating parokya. Pinicturan mo sis yung altar. Oo, oo. Lahat yan ng violet. Oo. Pati yung decoration sa taas kasama. Yes. Kukuha na lang ko sa'yo. Ay, pipicturean ko pala, video lang pala nagawa ko. Kasi marami rin tayo sa atin. Andun sila. Friday. Friday. Wow, good. Kami dalawa. Happy Palm Sunday, everyone. Ayan, daming nagsimba ngayon dito sa St. Joseph. Hindi pa nagsisimula. Ayan ang mga tao. Dumating na si Father, pero hindi pa nagsisimula. Hi, good morning mga sis. Ayan. So today is Palm Day. Happy Palm Sunday, everyone. Ito yung aming clubhouse. Ito sa St. Joseph, ang aming patron. Hello. Ito yung mga churchgoer natin, mga kababayan, mga kapitbahay dito sa Governor Hills, Ate Beng. Ayan. So, medyo madami-dami at medyo konti. At nagsimba. Hello. Kasi nagsimba na kanina umaga doon kay Mama Guada. Sa Our Lady of Guadalupe yung mga tao. Ayan, sa Ate Guard. Hello po. Good morning. Ayan. I-video natin yung mga scholar ng ano. Hello po. Ito yung mga scholar natin kay Mama Guada. Mama Guada. Ayan. Sila yung nagtinda ng palaspas. Sama ko kayo sa vlog. Mga kasama namin tong kombre. Kasi dinodocuments ko yung moments ngayon. Ayan po ang mga kombre namin kay Mama Guada. Ayan. Ito mga scholar natin to. Mga scholar natin kay Mama Guada. So let's go. Magsisimula na ata. Magsisimula na. Magsisimula na tayo. Mag-start na? Mag-start na ba? Mag-start na? Mag-start na? Eh, baka magbabasbas na. So, magbabasbas na tayo. Punta na tayo dun sa... Okay. Okay na ba? Tapos sa practice. Magbabasbas na ata. Oo, may ano yan, magsasabi yan. Sasabi siguro siya kung ano gagawin. Saka ko kukunin sa akin. Hindi ko lang lalapag yan naman. Magsitayo po. Doon yung racket. So, halika na, kunin na natin. Doon ka sa likod. Akala na. Paspas ka ba? Saan paspas mo? Nandun po. Ako dito. Ayun. Kaya babasbas mo na. Buti na lang, nakuha ko yung akin. Ayan. Magpapalaspas muna si Father bago magsimula ang misa. Dito lang tayo. Sa inyo rin. Mga minamahal na
para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral na halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalala siya na may buhay na pananampalataya kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya ang buhay. Kanyang lips, gusto ko. Manalangin tayo, itaas inyong mga palaspas. Taas namin, iwagay-way, taas namin. Wala iwagay-way, mamaya pa iwagay-way. Taas na para mag-uusap. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pagkabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari ay siyang aming masundan. At sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hihibag babaliw na lungsod ng Jerusalem sa kanyang pinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Iwagay-way. Happy Palm Day. Palm Day. Palm Sunday. Palm Sunday. Ayun sa brother ata. Sis, ano sa brother? Asan na? Hindi pa punta naman siya dito. Punta naman siya dito. Na-imagine mo si Jesus, makapasok na. Happy ka sa di ba? Tapos biglang papatayin, no? Kaya kasi Ito yung ano, pumasok siya, di ba? Ano ba yan? Pati ako naiiyak. Uyak na siya. Ang bundok ng mga olibo at natatanaw na ang bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa lungsod sa puok, sa lungsod sa layon. Pagpasok ninyo, doon makikita ninyo nakatali ang isang bisirong asno. Hindi pa nasasakyan ni Luman. Inyong kinalang iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya tumakad na sila at natagpuan na nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalag iyan? Sumagot sila. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng matahong sanga ng kahoy
at siyang ininatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng usana, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating Amang sa David, na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay tularan natin ang mga tao na nagpupuri kay Jesus, kanilang mga posisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Magsitayo po na lahat. No? At papasok pa ako mula doon kasama ang kaliktor, commentator, mga libanista. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong sila muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa tao ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus na isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya, at sila ay patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran, at matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagay Golgota, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malamang kung alin sa kanyang mga damit ang mapupuntas sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasa saad sa kasanga sa larin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw magdidiwa ng templo at nalimutan kayo nito sa loob ng 3 araw? Ilagkas mo ngayon ang iyong sarili, umawa ka sa krus. Kinutsari siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iligtas niya ang iba, ngunit di niya iligtas ang sarili. Makita lang natin gumawa sa krus ang Mesiyas niya, na hari ng Israel. Maniwala tayo sa kanya. Inalipos na din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, may tumakbo at kumuha ng esponga. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilhod po. Ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. Yung magpapabless po ng sasakyan, palapit na lang po. Tapos, i-remind ko po, bukas po magkaroon po ng pasyon dito sa ating clubhouse. Alas 5 po ng umaga ang umpisa. Maraming salamat po.